Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 521. Hindi mapananatili ang isang tuwid na mukha matapos marinig si Fane, sumabog si Selena sa pagtawa. Nagbibiro lang ako. Nagsalita siya, tumatawa tulad ng ginawa niya. Paano ako magagalit? Ikaw. Naisip ko lang ang mukha ni Ivan habang pinunasan niya ang iyong sapatos, ito ay dapat na. Tunay na kawili-wili. Ito ay kakaiba, bagaman. Bakit hindi ka kumuha ng larawan ng tulad ng isang pinakahihintay na eksena sa iyong telepono at ibahagi ito sa akin? Dapat. Ibinahagi ang saya sa akin. Hoy, nakalimutan ko lang ito sa oras na iyon. Ipapangako ko. Kukuha ako ng litrato sa susunod. Tumawa si Fane at itinulak ang swing sa harap ng siya, kung saan nakaupo si Kylie ng gidali. Swang kasama ang swing, naramdaman ni Kylie. Siya ay lumilipad tulad ng siya ay isang ibon na masayang lumulubog sa kalangitan. Ito. Ang batang babae ay sa wakas ay nakakaranas ng pag-ibig ng kanyang ama. Walang sino man. Tawagin mo siyang ligaw na bata. Sa sandaling iyon, isang pag-iisip ang nangyari kay Selena. Oh, tama. Ano ang iyong relasyon sa mayamang babaeng iyon? Siya ba talaga? Darating. Tanong niya. Wala akong ideya na ikaw ay ulo. Commander. Sa totoo lang, mas mataas ako kaysa doon, ngunit hindi ko makukuha ang aking token out. Kailangan mo lamang malaman na ang iyong asawa ay talagang malakas, at maging ang mga Diyos ng digmaan ay kailangang igalang ako. Si Fane ay may mahigpit na ngiti sa kanyang mukha. Maaari lamang niyang bigyan ang kanyang asawa ng isang maliit na pahiwatig matapos na tandaan na wala ng iba. Sa paligid, patuloy na ipinagmamalaki. Ikaw ay isang pinuno ng pinuno, Fane, at hindi ito masama. Para magkaroon ka ng 2 bilyon. Talagang nakakagulat na ikaw ay naging ulo. Commander sa loob ng 5 taon. Pinahihit ni Selena ang kanyang mga mata kay Fane. Hindi ako kailanman. Nakilala ang mga Diyos ng digmaan. Narinig ko na ang Diyosa ng digmaan ay isang maganda babae. Mahal, ang mayamang babaeng pinag-uusapan nila ay ang Diyosa ng digmaan. Sinabi ko na sa iyo dati na kilala ko siya, at magkaibigan kami. Ngumiti si Fane. Mapait. Sinabi niya ang lahat ng ito dati, at sinabi niya na ang siyam na dakila. Ang mga Diyos ng digmaan ay ang kanyang mga apprentice. Sa huli, inalis lang siya ni Selena. Naniniwala na siya ay kumukuha ng mga bagay sa manipis na hangin. Ito ang dahilan kung bakit ginawa ni Fane. Hindi na abala na dalhin ito. Talaga, kung iyon ang kaso, pinapanatili ka ba? Bilang Diyosa ng panig ng digmaan. Kung ikaw ay tunay, magiging masaya ako. Ito ay itinuturing na gumagawa ng sakripisyo para sa bansa, di ba? Nagbiro si Selena. Teased Fane. Gayunpaman, tila imposible sa kanya. Paano ito posible? Alam ni Fane ang Diyosa ng digmaan. Pagkatapos ng lahat, maraming mga pinuno ng ulo ang hindi kilalanin ng mga Diyos ng digmaan, hayaan lamang na maging kanilang mga kaibigan. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang gawa kong. Ang isa ay pinamamahalaang makipagkaibigan sa mga Diyos ng digmaan, isang tagumpay na nagkakahalaga ng gloating. Over. Sinabi lamang ni Fane ang mga bagay na ito kay Selena, hindi kay Dennis at sa iba pa. Ito ay malinaw na natatakot si Fane na ilantad siya ng iba, at mapapahiya lamang ito. Gusto mo talaga akong maging Diyosa ng panig ng digmaan. Piraso. Ngumiti si Fane, kahit na hindi nasisiyahan. Kinuha din niya ang biro na ito. Seryoso. Si Fane ay hindi kailanman nagkaroon ng iba pang mga saloobin tungkol sa apprentice na ito ng kanyang kurso, aaminin niya na mukhang mas maganda siya at sexier matapos siyang magbago. Ang kanyang damit sa hukbo sa isang mas pambabae na sangkap pagkatapos niyang umalis sa hukbo. Sa labas. Ang battlefield, siya ay mas gentler. Gayunpaman, nakita lang siya ni Fane at ginagamot siya bilang kanyang apprentice. Sa iyong mga pangarap, kahit na handa kang gawin. Ito, hindi siya handa para doon. Siya ang Diyosa ng digmaan. Paano siya mahuhulog? Para sa ilang may asawa na tulad mo. Ito ay isang biro lamang sa pagitan namin, kaya huwag makakuha. Ano mang mga ideya, kung ang isang tao ay nakinig sa atin at tataw sa atin, ang Diyosa ng digmaan. Maaaring sampelan ka sa sandaling naririnig niya ito. Pagkatapos nito, ang iyong kamatayan ay magiging isang maling kamatayan. Ngumisi si Selena, ang kanyang kalooban ay tila mas mahusay. Mahal. Bakit hindi tayo lilipat bukas sa umaga? Sa oras na iyon, magkakaroon maraming mga silid doon.
Hindi mo ba sinabi na hindi natin ito magagawa kung natutulog si Kylie? Kami, ito ay dalawa lamang sa silid na iyon. Maaari ba nating, nagsalita si Fane, sumakay? Off, pervert ka. Kaya ang tunay na dahilan kung bakit mo binili ang bahay na ito sa tulad A. Ang nagmamadali ay para sa HMPH. Hindi ako magbibigay ng pagkakataon sa isang taong walang kabuluhan. Mga motibo tulad mo. Ang pamumula ni Selena ay sumalampak sa kanyang mukha. Sa kabila ng pag-on. Ang kanyang ulo sa kabilang panig sa isang anyo ng hindi pagkakasundo, nadama na parang doon. Ay mga butterfly sa kanyang tiyan. Kabanata 522. Agad na tinanggal ni Fane ang kanyang lalamunan nang marinig niya ang pagbalik ni Selena. Mahal. Hindi iyon ang kaso. Ang pangunahing dahilan ay kulang kami ng bahay, di ba? Panipi. Nagsalita siya sa kanyang pagtatanggol. Bukod doon, maginhawa ang bahay na ito. Kabaligtaran ng mansyon ng Taylors at madali kang bumisita sa nalulugod mo. Bukod dito, nasa gitna ito ng kindergarten ni Kylie at kung saan kami nagtatrabaho. Ang lokasyon na ito ay perpekto, kaya inutusan ko ito. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. 5-star King of War, Zyle. Narito si Walker upang batiin ang matandang master na si Taylor sa kanyang ika-7 kaarawan. Nagtatanghal siya. Marami pa at maraming tao ang nagtriksa. Walang inaasahan na. Ang isa pang mahalagang tao, isang 5-star na hari ng digmaan sana, ay darating. Ang Old Master Taylor ay may malaking ngiti sa kanyang mukha. Mayroong ilang mga hari ng digmaan. Dito at medyo maraming mga maharlika at marshal. Bukod doon, isang malaki. Bilang ng mga pinuno ng pinuno at katulong na commander din. Kasalukuyan hindi lamang iyon, ngunit isang kahangahangang bilang ng mga first class at pangalawa. Narito rin ang mga pamilyang aristokratikong pamilya. Ang maliit na partido na ito ay naging A. Grand Gathering. Nagsimula siyang mag-alala kung 200 talahan na yan ay sapat na upang lumibot. Ang mga dadalo ay mapagbigay, ang kanilang mga regalo sa halip mahal. Ito ay patas na sabihin na ang mga Taylors ay nakakuha ng maraming mga regalo lamang. Siyempre, luma. Si Master Taylor ay hindi ignorante. Karamihan sa mga tao ay narito dahil A. Ang ilang tao ay sinasabing darating, Diyosa ng digmaan ng gitnang lalawigan. Isang malakas na walang kapantay na pagkakaroon na may mahusay na mga nagawa. Wala siyang ideya. Bakit ang Diyosa ng digmaan ay darating sa pamilyang Taylor para lamang? Binabati siya, ngunit hindi iyon isang mahalagang bagay upang mabaigo. Ang mahalagang bagay ay ang pamilyang Taylor ay labis na ipinagdiriwang dito. Araw, at ang kanilang kinabukasan ay walang alinlangan na umunlad ng maayos. Tumanggap pa siya. Pangalan ng mga card ng maraming negosyante. Hindi lamang iyon, ngunit ang ilang mga marshal at lumapit din sa kanya ang mga commander at inalok ang kanilang mga card ng pangalan. Lahat ay nakikipag-usap sa isa't isa sa looban, alinman sa mga pangkat ng TUZ. O 7. Siyempre, ang mga pag-uusap na ito ay sinimulan para sa kapakanan. Posibleng pagtaguyod ng mga kapaki-pakinabang na relasyon. Halimbawa, si Skyler. Nakikipag-usap kay Queen. Bakit wala pa ang Diyosa ng digmaan? Posible ba na hindi siya darating? Ang 8-star na hari ng digmaan ay tumingin sa pintuan at nakasimangot. Kung hindi ito para sa alingaw-ngaw na darating ang Diyosa ng digmaan, hindi siya pupunta sa party na ito. Haha. Kababaihan, kailangan nila ng oras upang bihisan. Wala kami sa larangan ng digmaan ngayon, at ang ating Diyosa ng digmaan ay isang babae. Narinig ko na mas maganda siya sa sandaling magbihis siya ng mabuti. Queen. Tumawa. Nakita ko siya sa mga pambabae outfits dati. Manggahas akong sabihin na siya. Napakarilag. Ito ba? Upang maging matapat, hindi ko pa nakita ang aming Diyosa ng digmaan sa ganoon. Damit. Gayunpaman, medyo matangkad siya at may mga binti ng maraming araw. Ito ay lohikal lamang siya. Mukhang napakaganda sa damit ng kababaihan. Tumawa rin si Skyler, higit pa. Natuwa sa makita siya. Hindi na kailangang sabihin, sila ay may paggalang sa Diyosa ng hitsura ng digmaan. Ang nasabing tao ay itinuturing na mataas. Ang mga mata ni Skyler. Dahan daw ang gumala at, nang hindi napagtanto, natagpuan ang kanyang sarili na nakatingin sa hardin. Mabuti bago siya tumingin. Sa wastong inspection, napansin niya isang lalaki na ngumisi habang siya ay tumayo kasama ang isang medyo magandang ginang at isang batang babae. Masaya ang pakikipag-chat. Ang side profile ng taong iyon ay, tulad ng sumimangot si Skyler. Ang taong iyon sa hardin ay mukhang katulad ng isang tao na siya alam sa battlefield. WHO. Kabanata 523.
Si Queen, na nasa tabi niya, ay tumingin sa kung saan siya tumingin at tumawa. Haha, pinag-uusapan mo ang taong iyon. Kilala ko siya, siya ang manugang. Na ikinasal sa pamilyang Taylor. Ang babaeng iyon, sa kabilang banda, ay Selena Taylor. Siya ang pagkahumaling ng maraming mayamang batang master sa gitna. Lalawigan at kahit na tinawag na number 1 beauty ng lalawigan. Gayunpaman, sa mga kadahilanang hindi ko alam, nagpakasal sila. Paano ito magiging? Ay, siya babae isang manugang na lalaki na nag-asawa sa pamilya ng asawa. Sumimangot si Skyler. Hindi na niya makita ang side profile ni Fane habang siya ay umikot. Pa rin, siya ay kumbinsido na ang figure ng taong ito ay labis na tugma sa iyon. Figure ng tao. Oo, at siya rin ang nangyari na maging isang veterano din. Nasa loob na siya. Ang hukbo sa loob ng 5 taon at isang normal na sundalo lamang. Hindi ako lubos na sigurado. Tungkol sa mga detalye, bagaman. Ang aking dating subordinate, si Dennis, ay mas pamilyar sa siya. Dagdag pa ni Queen. 5 taon. Lumaki ng mas malalim si Skyler. Nang marinig niya ito, ang kataas-taasang mandirigma ay dapat na nanatili sa hukbo. Sa loob ng 5 taon, din. Oo, naalala ko na pumasok ako sa hukbo sa mga huling araw. At nandoon sa loob ng 3 taon. Sa oras na iyon, narinig ko ang tungkol sa isang binata. Bihasa sa battlefield. Mabilis na pag-scale ng mga ranggo, siya ay naging ulo. Commander sa loob lamang ng 2 taon sa larangan ng digmaan, at narinig ko na nakuha lang niya. Mas mabuti at mas mahusay. Nakasuot siya ng mask na hugis tulad ng mukha ng dragon at dapat pinarangalan bilang kataas-taasang mandirigma. Dapat ay isang opisyal. Ang pag-anunsyo tungkol dito, ngunit sa ilang hindi kilalang mga kadahilanan, kinansela nila ito. Ang pagkakakilanlan ng taong ito ay naiwan na hindi kilala na protektado ng kanyang hindi nagpapakilala. Si Queen ay nagsimulang magdalamhati din. Dapat malaman ng mundo ang pangalan ng tulad ng isang makapangyarihang tao. Lahat ay tinawag siyang Dragon of Katisia sa battlefield dahil siya ang kaluluwa ng Katisia. Ang pamagat na iyon ay ipinagkaloob sa siya dahil sa kanyang dragon mask, ngunit hindi maraming tao ang nakakaalam ng kanyang aktwal pangalan. Eksakto. Masyado siyang maliwanag, at ang kanyang pag-iral ay tulad ng Diyos. Skyler. Bulalas. Isang pag-iisip pagkatapos ay nangyari sa kanya habang idinagdag niya, naalala ko iyon. Ang kanyang apelyido ay Woods, ngunit hindi ko alam ang kanyang buong pangalan. Siya ang naging nag-iisa. Kataas-taasang mandirigma 1 taon na ang nakalilipas, at lahat ay tumugon sa kanya bilang kataas-taasan. Warrior. Alam mo na ang kanyang apelyido ay Woods. Nagsalita si Queen habang siya tumawa sa kanyang sariling kamangmangan. Hindi ko alam ang apelyido niya. Alam ko lang na siya ang kataas-taasang mandirigma at tinawag na Dragon of Katisia. Ngayon, na ang lahat ay nagretiro mula sa hukbo, ang aming mga pagkakataon na makita ang kataas-taasan. Ang mandirigma ay bumagsak ng malaki. Parang nagretiro na siya sa kagubatan. At naging isang dragon na dumula sa pribado. Dahil ayaw niya. Nabalisa, pagkatapos ay hayaan mo siya. Nagsalita si Queen bago tumakas ang isang hininga. Aking nais lamang na nais kung makita kung ano ang hitsura ng kataas-taasang mandirigma, lamang. Minsan, ang aking buhay ay kumpleto kung gagawin ko. Sa kasamaang palad, hindi ko pa siya nakita, pabayaan. Tingnan ang kanyang tunay na mukha. Ito lang ang pinagsisisihan ko. Sa pamamagitan ng paraan, Queen, alam mo ba? Ang apelyido ng lalaking iyon. Ang mga mata ni Skyler ay patuloy na nakatuon sa likuran ni Fane. Ang higit pa, tumingin siya sa kanya, mas lalo siyang mukhang ang kataas-taasang mandirigma. Nagdulot ito. Siya ay magtataka. Siya, bakit ka interesado sa kanya? Ang apelyido niya ay Woods, at ang kanyang pangalan ay Fane Woods, hindi sinasadya ni Queen. Kanya. Ang apelyido ay si Woods at ang kanyang pangalan ay Fane Woods. Sumakay si Skyler. At siya ay isang normal na sundalo lamang matapos na nasa battlefield sa loob ng 5 taon. Maaari. Ito ay, tiningnan ni Skyler ang kanyang paligid bago siya dahan-daang inamin, kapatid. Ayokong itago ito sa iyo, ngunit nakita ko ang mukha ng kataas-taasang mandirigma. May isang sandali nang bumagsak ang kanyang mask. Sulyap ng kanyang mukha sa loob ng isang magandang 2 segundo bago niya ito ibalik. Panipi. Kapag narinig niya ito, si Queen ay huminga ng husto sa pamamagitan ng mga gritted na ngipin. Hari ng digmaan. Celestino, naiinggit ako sa iyo, pag-ungol niya. Nakita mo talaga ang mukha niya. Sa ilalim ng maskara, naiinggit talaga ako sa iyo.
Ang mga labi ay nabuo sa isang masikip na ngiti, pagkatapos ay idinagdag ni Skyler, at may isa pang bagay, nakikita ko na ang anak ni Taylor's. Ang inlo ay may katulad na figure sa likod at side profile kasama ang kataas-taasang mandirigma. Panipi. Kabanata 524. Natigilan ng mga salita ni Skyler si Quinn sa isang mabuting 7 hanggang 8 segundo. Kalaunan. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay twitched. Sino ang ginawa mo? Sinabi mo na siya. Ang kataas-taasang mandirigma. Oo, mukhang katulad niya siya. Ang kanyang side profile. At ang figure sa likod ay mukhang katulad. Naalala ko na ganito ang. Tumingin ang kataas-taasang mandirigma. Tumingin si Skyler kay Faye na nakatayo sa hardin hindi. Masyadong malayo. Ang mga mata ni Skyler ay hindi kailanman iniwan ang figure ni Faye sa sandaling nakuha niya iyon. Epiphany ang paghahayag na ang dalawang kalalakihan na ito ay tila magkamukha. Paano? Posibleng iyon. Maraming mga tao na mukhang isa't isa. Pakiramdam. Surreal na isipin na siya ang kataas-taasang mandirigma. Siya ay isang normal na sundalo lamang. Panipi. Tumawa si Quinn at tinapik ang balikat ni Skyler. Sa palagay ko ay nabaliw ka. Mula sa pag-iisip tungkol sa kataas-taasang mandirigma, ngunit nakukuha kita. Gusto ko rin makita ang kanyang matikas na pag-uugali din sa tao. Quinn Hayes, lahat ay nagsasabi na. Ikaw ay medyo naka-airhead, at naramdaman ko rin ngayon. Hindi mo ba magagamit utak at mag-isip? Snapped Skyler. Alam nating lahat na ang kataas-taasang mandirigma. Ang apelyido ay Woods, at kakaibang sapat, ang manugang na ito ay mayroon ding pareho. Apelyido. Bukod dito, ang kataas-taasang mandirigma ay nanatili sa larangan ng digmaan para sa 5 taon, at ang binata na ito ay nasa battlefield din para sa parehong tagal. Sa palagay mo ba ang mga bagay na ito ay puro hindi sinasadya? Hindi ba ito normal? Dumating ang maamo na tugon ni Quinn, ang mga kamay ay naglalabas na parang nagtatanggol. Kanyang sarili. Tama ka, ganap na tama. Ito ay normal kung ang lahat ng ito ay nagkataon at ito ay maipaliwanag. Tumango si Skyler bago idagdag. Kung gayon, bakit sa palagay mo ang Diyosa ng digmaan ay personal na darating at batiin ang matandang master na si Taylor sa kanyang kaarawan? Sa palagay mo ba ito ay para sa Old Master Taylor? Sasabihin mo ba na binibigyan niya siya ng mukha? Hindi nila kilalanin ang bawat isa bago ito, kaya tiyak na hindi ito ang kaso. Nang maramdaman niya ang kanyang kaguluhan ay nakakakuha ng pinakamahusay sa kanya, tumahimik sandali si Skyler. Iyon ang dahilan kung bakit naramdaman kong narito ang Diyosa ng digmaan na sila na dahil hindi niya direktang pinarangalan ang manugang na pamilya ni Taylor. Ito ay higit na malamang na siya ang kataas-taasang mandirigma. Sa palagay mo ba ay parangalan ang Diyosa ng digmaan at aktibong mangyaring iba pa? Sa narinig niya ang lahat ng ito, tinangka ni Quinn upang i-connecte ang mga tuldok, isang nakasimangot sa kanyang mukha tulad ng ginawa niya. Hindi nagtagal bago ang A. Tumakas sa kanya si Sneaker. Kapatid na Celestino, labis kang nababahala. Ito ay isang nakakahiya, hindi ka sumali sa pagtitipon ng veterano na ginanap ni Magnus Sutherland. Sa araw na iyon, ang Diyosa ng digmaan ay naroon din at, kalaunan, pinatay ang Master Miller at Magnus. Alam mo ba ang tungkol dito? Tumango si Skyler. Narinig ko. Tungkol dito, pinagsisisihan ko ito ng sobra. Pupunta ako kung alam kong gagawin niya. Halika. Tumahimik si Skyler bago siya magpapatuloy, hindi ako pumunta dahil ako. Ang sensed Magnus ay nagbago, at hindi para sa pinakamahusay. Hindi siya ang tao. Mahal ang kanyang mga sundalo tulad ng kanyang sariling anak, at hindi na siya ang mabait na tao. Ay dating kilala para sa maaaring nagawa niya ang maraming masasamang bagay sa lihim, ngunit walang sino man ang maaaring patunayan ito. Ito ay para lamang sa pinakamahusay na nakuha ng Diyosa ng digmaan. Alisin ang gayong panganib sa lipunan. Pangalawa ko iyon. Wala akong ideya na Magnus. Si Sutherland ay tulad nito. Nais niyang gumawa ng mga hindi masabi na bagay. Ang dalawang babaeng kilalang tao, pagdadalamati ni Quinn. Kapag tumanggi sila, siya. Pinilit silang sumakay si Quinn bago siya idinagdag, nangyari ang pangyayaring ito. Dahil nakita ito ni Fane. Alam niya na wala siyang tugma para kay Magnus, kaya naghanap siya para kay Dennis at silang dalawa ay nag-isip ng isang paraan na magkasama. Kalaunan, sila tumawag para sa Diyosa ng digmaan, Lana. Ito ay nangyari na siya ay malapit, ganoon. Sumugod siya at pinatay ang bastard na ito. Sa kabutihang palad, ang dalawang babae. Ang mga kilalang tao ay naisave bago sila ginahasa. Sumimangot si Skyler. Kaya ikaw, na nagpapahiwatig na ang dahilan kung bakit gagawa ng pabor si Lana ay ang pagkakalantad niya.
Magnus para sa kung ano ang ginagawa niya. Surmised siya. At iyon ang dahilan kung bakit siya pupunta sa 7 kaarawan ni Old Man Taylor. Tumango si Queen. Oo. Tiyak na nararamdaman ito. Ito ang dahilan na ang Diyosa ng digmaan ay narito. Ang iba ay dapat mag-isip din sa ganitong paraan. Tumawa lang si Skyler. Gusto ko, napakarami lamang ng isang kahabaan na darating lamang siya sa kadahilanang iyon. Siya. Pagkatapos ay si Fane, na tumayo sa hardin pa rin. Hayaan at tingnan. Kailangan ko lang tingnan at malalaman ko kung siya ang kataas-taasang mandirigma. Pagkatapos, lahat, nakita ko na ang kataas-taasang mandirigma. Panipi. Kabanata 525. Tama iyon. Nagsalita si Queen, Chok lang tulad ng ginawa niya. Walang saysay para sa amin. Gumawa ng mga hula dito, ngunit may pangako ko sa iyo na hindi siya ang kataas-taasan. Mandirigma, pareho silang mukhang, iyon lang. Habang nakikipag-usap ang mga kalalakihan sa isa. Ang isa pa, isang sports car na pinagsama mula sa pasukan at sa compound. Nakapark sa isang tabi, isang prepossessing lady na may magandang figure na may suot. Ang tradisyonal na Chinese cheongsam ay bumaba mula sa kotse. Kakaiba sa ang si lady ay may maskara, at walang nakakaalam kung ito ay dahil siya ay may sakit. O takot na kilalanin. Hoy, sino iyon? Nagmaneho lang siya sa ang ganitong bilis, sigaw ni Ivan. Hindi ba siya natatakot na saktan ng mga tao? Parehong mga hari. Nang digmaan ng dalawa na una ay nais na makilala si Fane ng personal at ang isa pa. Ang mga dadalo ay nailipat ang kanilang mga pansin sa bagong dating. Tumayo si Neil. Sandali nakita niya ang babaeng darating. Fane, bakit hindi ka darating? Narito ang iyong mayaman. Hindi mo ba siya malugod? Siya ay sumisigaw. Fane. Nabanggit na ang babaeng ito ay dadalo, ngunit walang inaasahan na. Tunay na siya ay walang kahihiyan at magpapakita sa huli. Siyempre. Nandito din ang ama ni Neil. Kapag napansin niya ang kanyang anak na ipinasok ang kanyang sarili. Ang paparating na fiasco, hinailan niya ang kanyang anak sa tabi. Neil, ano ang sinabi ko? Ikaw, hiniling ko sa iyo na huwag maging sanhi ng mga problema kapag nasa publiko ka. Ano ang nagrambling ka ngayon? Nakita ni Neil si Red sa sandaling iyon. Ama, ikaw. Masyadong takot sa mga bagay na nangyayari sa paligid mo. Nagsisimula na akong isipin na ikaw ay duwag. Hindi mo lang ako pinigilan na magdala ng mga bodyguard, ngunit ikaw kahit. Pinilit akong humingi ng tawad kay Fane noon. Ngayon ay wala na ako sa linya. Nagsasalita ng totoo. Iginiit ni Neil, isang malamig na ekspresyon sa kanyang mukha tulad ng ginawa niya. Nakita namin ang lahat sa aming sariling mga mata, at nagsasabi lamang kami ng totoo. Ano ang mali doon? Nagdilim ang ekspresyon ni Roy Hugo. Ikaw ba? Alam kong sino ang dapat na mayaman na ito. Kailan nagkaroon ng isang gitnang lalawigan ang isang rich hag na maaaring bumili ng 5 bilyong makinang na perlas na tulad nito? Bakit ang bobo mo? Paano kung siya ay asawa ng isang malakas na patriarch sa iba pa? Lungsod. Hindi namin makagulo sa mga taong ito. Hindi ko siya nasaktan. Ako lang. Paglantad ng Fane, retort ni Neil. Kaya paano kung siya ay mayaman? Pera ng babaeng ito. Dapat ay nagmula sa kanyang asawa, di ba? Siya ay sinipa sa labas ng kanyang pamilya. Walang anuman sa kanya sa sandaling nalaman ng kanyang asawa ang tungkol sa dalawang ito. Hindi kami. Kailangang matakot sa kanya, patuloy ni Neil, ang galit ng kanyang ama. Ganap. Ito ang kanyang pagkakataon na makita si Fane na bumaba mula sa pamilyang Taylor. Paano niya makaligtaan iyon? Gayunpaman, nanatili ang malamig na glare ni Roy. I shot up siya Bart. Inutusan siya ni Roy na hindi aktibong tumayo at gumawa ng A. Eksena. Tama iyon. Fane, halika rito. Bakit ka nandyan? Kasama ang asawa mo. Hindi ka na kailangang mag-alala tungkol sa wala. Sapat na sa iyong plato kapag mayroon kang mayaman na hag na ito. Si Michael, sino? Naghihintay na makita ang mga biro ni Fane, na nakapipe pagkatapos. Lahat sila ay nais na makita. Ano ang gagawin at sasabihin ni Fane? Sa kabilang panig ng lugar, si Skyler ay nakasimangot. Ang babaeng ito ay tila may magandang figure. Sa palagay ko ito ang Diyosa ng digmaan. Tama. Ito ay kung paano siya tumingin sa mga pambabae outfits. Ano ang gagawin mo? Mag-isip, hindi mo siya makikilala kapag nakita mo siya sa gayong damit para sa unang pagkakataon, di ba? Ngumiti si Queen at mausisa na nagsalita, ito ay nakakagulat sa akin, bagaman. Bakit ang mga mayaman na batang masters na ito ay patuloy na tumatawag sa kanya na right hag? Oo, siya.
Mayaman, ngunit hindi niya panatilihin ang mga kabataang lalaki bilang kanyang mga mahilig. Ang mga taong ito ba ay nasa labas ng kanilang isip? Mayroon ba silang isang nais na kamatayan? Panipi. Kabanata 526. Ang mga hari ng digmaan ay hindi lamang ang natigilan, lahat ng dumalo. Ang dating pagtitipon ng veterano at nakita na sila na ay nagbihis ng matikas ay tulad ng nakasisindak. Ang mga mayamang batang masters na ito ay nagtutulak dito. Hindi nababahala sa pamamagitan ng ang mga hindi kanais-nais na mga salita ay itinapon sa kanya, ngumiti si Faye nang walang pasubali. Lumingon siya sa kanyang asawa at nagsalita, hayaan at tanggapin ang Diyosa ng digmaan. Ako. Sinabi sa iyo bago na siya ang Diyosa ng digmaan. Totoo ba ito? Ikaw talaga. Alam ang Diyosa ng digmaan. Nadama rin ni Selena na ang magandang ginang na ito ay lubos. Nakamamanghang nang tiningnan niya ang Reichhag na patuloy na pinag-uusapan ni Ivan. Para kay Selena, ang figure ng babaeng ito ay sa halip kaakit-akit, sapat na upang pukawin ang hindi naaangkop na pag-agos sa isip ng mga tao. Higit sa lahat, ang babaeng ito ay may pino. Ang postura habang siya ay tumayo ng diretso at matangkad. Siya ay may pagmamalaki ng isang sundalo. Mula sa ang paraan ng pagtayo niya, dapat na lang siyang bumalik sa hukbo. Kung siya tunay na isang Reichhag lamang, hindi siya magkakaroon ng ganitong pag-uugali. Normal. Ang mga tao ay hindi magkakaroon ng pag-uugali ng isang sundalo. Old Master Taylor. Sa una ay nais na tanggapin ang bagong dumalo, ngunit nang marinig niya na ito ay ang babaeng iyon, ang kanyang mukha ay nagdilim. Hindi siya lumapit pagkatapos nito. Tumayo lang. Dahil narito ang taong ito, nais niyang marinig si Fane. Paliwanag. Kung hindi maipaliwanag ni Fane ng detalyado kung sino ang babaeng ito. At ang kanilang relasyon, malamang na ibinigay sa kanya ng babaeng ito ang pera upang bilhin ang villa. Kumpara sa natitira, si Michael ay mas hindi tapat. At marahil ito ay dahil sa kanyang sarili nang wala ang kanyang pamilya. Ang lalaki ay swaggered sa babae habang siya ay nag-sneer, paano ka pa magkakaroon ng abdo? Upang pumunta dito. Haha, bakit ka nakasuot ng mask? Dahil ba sa hindi mo magagawa makipagkita sa kahit sino, kaya kailangan mong magsuot ng mask? Ang pagsimangot ni Lana ay nakatago ng kanyang maskara. Ayaw ko lang na makilala ako ng mga tao sa aking paglalakbay. Dito. Ngayon na narito ako, kailangan kong tanggalin ang aking maskara. Tumigil siya para sa A. Sandali bago siya idinagdag, narito ako sa paggalang kay Fane. Gumawa siya ng mabuti. Did sa araw na iyon nang mapupuksa niya ang isang bastard para sa amin. Nakuha ang isang bastard. Para sa iyo. Sumimangot si Michael, hindi nauunawaan kung ano ang ibig sabihin nito. Pinapanatili mo. Tumatawag sa akin na mayaman. Alam mo ba na maaari kang mamatay para doon? Ang mukha ni Lana. Dumilim. Haha, sino sa palagay mo ikaw? Baka mamatay ako. Ako, Michael. Kinut siya. Ikaw ang mamamatay. Nagsimulang tumawa si Michael. Malakas. Mahal kong Majors at King of Wars, ang babaeng ito ay walang kahihiyan na mayaman. Hag. Sino mang may lakas, mangyaring tanggalin ang kanyang mask kaya lahat maaaring makita ang kanyang mukha. Hindi niya ito nakita na darating nang lumakad si Lana at sinampal siya sa buong mukha. Smack! Gaano katindi ang basura tulad ng kausap mo ako? Ganyan. Siya hissed. Pagkatapos ay lumipat siya upang tanggalin ang kanyang maskara habang siya ay umungol. Alam ko kung paano ito aalisin ang aking sarili. Gayunpaman, huwag ikinalulungkot. Pagbati sa ang Diyosa ng digmaan. Agad na yumuko si Skylar bilang tanda ng paggalang kay Lana. Pagbati sa Diyosa ng digmaan. Ang iba pang mga sundalo ay tumayo at bawd ng magalang, isa-isa. Ang kanilang baw ay tumagal ng 3 segundo bago itinaas nila muli ang kanilang mga ulo. Diyosa, Diyosa ng digmaan. Matanda. Natakot si Master Taylor na nanginginig ang kanyang tinig, nag-ugat ang kanyang katawan. Matatag kung saan siya nakatayo. Sinabi nila na darating ang Diyosa ng digmaan, ngunit wala silang ideya na ang mayamang hag na binanggit ni Ivan ay ang Diyosa ng digmaan. Ako ito siya, ang Diyosa ng digmaan. Panipi. Kabanata 527. Mukha ang pale sa takot, sumabog si Neil sa malamig na pawis habang tinangka niyang panasan. Sila, kung hindi siya hinailan ng kanyang ama sandali, baka mayroon siya. Patuloy na nagsasalita ng hindi gaanong masarap na mga salita kay Lana. Wala na sa Reichhag. Walang kaparerekon. Ito ang ating Diyosa ng digmaan, Lana Zex. 2 hakbang si Skylar. Pasulong at bulala sa mga tao, ang Diyosa ng digmaan ay narito.
Siya. Nakita si Fane sa gitna ng pag-anunsyo ng pagdating ni Lana. Naniniwala siya sa narito ang Diyosa ng digmaan dahil gumawa si Fane ng isang karapat-dapat na serbisyo. Siya. Nakalungkot ng matindi ang kalagitnaan ng pangungusap at ang kanyang tinig ay nanginginig sa pakiramdam. Takot. Pagkatapos ay lumakad si Skyler, lumuhad sa isang tuhod, at inilagay clenched sa kanyang dibdib. Pagbati sa kataas-taasang mandirigma. Kataas-taasang mandirigma. Wala akong ideya na ikaw ito. Ano? Ang mga tao dito ay mayroon na. Stupefied ng Diyosa ng pagkakaroon ng digmaan. Hindi nila naisip na sila ay para sa isa pang sorpresa kapag ang 8-star King of War, Skyler. Si Celestino ay lumuhad sa harap ni Fane, binigyan siya ng sulot na ibinigay lamang sa pinakamataas ranggo ng sundalo sa hukbo, at hinarap siya bilang kataas-taasang mandirigma. Ay! Tunay na siya. Si Queen ay flabbergasted. Alam niya na nakita ni Skyler ang kataas-taasang mandirigma dati, nakikita tulad ng sinabi niya sa kanya ang kataas-taasang mandirigma ay naisave ang kanyang buhay dati. Parang pinanghawakan pa rin ni Skyler ang kanyang paniniwala, hindi nais na aminin ang kanyang pagkakamali. Tapos na, sa rate na ito, Masters, ang totoong pagkakakilanlan ay malantad. Si Lana ay nagpetrolyo, masyadong nabigla sa biglaang paglilipat ng mga kaganapan. Wala siyang ideya kung ano ang gagawin upang matuno ang bagay na ito. Oh, mahal. Si Dennis ay tulad ng pagkabigla. Wala siyang ideya na alam ni Skyler si Fane. Natakot si Ivan na natigilan siya sa isang iglap. Naglalakad pa sulong. Sabik niyang tinanong, paano ito posible? King of War Celestino, ginawa mo ba? Magkamali. Siya ay isang manugang na lalaki na ikinasal sa aming pamilya, normal na sundalo na bumalik lamang mula sa larangan ng digmaan. Paano siya magiging ang kataas-taasang mandirigma? Kung tunay na si Fane ang kataas-taasang mandirigma, kung gayon ang iilan sa kanila ay nasa problema. Nasaktan nila si Fane, ang kataas-taasang mandirigma. Dati, hindi ba katumbas ito sa pag-sign ng kanilang sariling mga warrant sa kamatayan? She asterisk T. Ang mga paa ni Michael ay hamina at nahulog siya sa lupa. Nasaktan lang niya ang Diyosa ng digmaan, at ngayon si Fane ay ipinahayag na kataas-taasang mandirigma. Ito ay labis. Hindi ba ito dapat na kung saan sila? Matagumpay na ipinahayag ang shoddy na relasyon sa pagitan ni Fane at ng mayaman na ito. Hag, at si Fane ay itaboy sa labas ng bahay na ito. Paano ito magkamali? Para sa kanila, sa ngayon, ang bagay kung si Fane ay ang kataas-taasang mandirigma o hindi ay hindi mahalaga. Nasaktan lang niya ang Diyosa ng digmaan, at ito ay isang malamang na garantiya na siya ay napapahamak. Hari ng digmaan, paano ito posible? Ito ang aking manugang. Dapat kang magkamali. Nag-alok si Fiona ng isang awkward na ngiti, sa paghahanap ng lubos na imposible na ang kanyang manugang ay ang kataas-taasang mandirigma. Ang kataas-taasang mandirigma ay sobrang misteryoso, at walang nakakita sa kanya. Kahit na ang isang tao, dapat itong maging tulad ng isang tao. Isang hari ng digmaan. Ang 8-star King of War ay lumuhad sa isang tuhod at gumanap. Isang kagalang-galang na sulot. Sinabi niya na si Fane ay ang kataas-taasang mandirigma. Kumusta? Posibleng iyon. Hari ng digmaan, why dapat kang magkamali? Hindi siya maaaring ang kataas-taasang mandirigma. Maging si Selena ay lumakad sa kahihiyan. Ang Diyosa ng digmaan ay hindi lumuhad sa kanya, kaya dapat na si Fane ay hindi ang kataas-taasang mandirigma, at ito ay isang matapat na pagkakamali lamang. Tumingin si Fane sa likuran niya at itinuro ang kanyang sariling ilong, oh my. Hari ng digmaan Celestino. Pinag-uusapan mo ba ako? Nagkamali ka ba? Hindi ako ang kataas-taasang warrior. Ito ay magiging cool kung ako ay tunay na siya, bagaman imposible iyon. Nakita ko, kayong 2 hanggang 3 taon na ang nakalilipas. Sumimangot si Skyler. Kahit na nakilala na lang siya. Sila minsan, ang mukha ni Fane sa kanyang memorya ay nawawala na. Gayunpaman, siya, kumbinsido na sila ay mukhang masyadong magkapareho. Kabanata 528. Hindi makatiis, kalaunan ay nagsalita si Lana, King of War Celestino. Hindi siya ang kataas-taasang mandirigma. Matapat, nagkamali ka ba? Mukha lang siya. Tulad niya, sa kabila ng kanyang mga salita, nadama ni Lana na parang may isang pagkakataon na ginawa niya. Hindi naniniwala sa kanya nang makita niya si Skyler na nakasimangot. Tila ang ibang partido ay hindi ganap na kumbinsido sa kanyang sariling mga saloobin. Kung hindi, gagawin niya. Hindi nagtalo sa kanya. Tumayo kaagad si Skyler.
Ang Diyosa ng digmaan, ay. Sigurado ka. Tumawa si Lana, ang isa na tunog na parang tiwala sa kanyang sarili. Lasing ako sa kanya, alak at tsaa, madalas. Nakita ko ang kanyang mukha nang wala. Ang maskara bago, at tiyak na higit sa isang beses. Hindi ka ba nagtitiwala sa kung ano ako? Sinasabi. Ngunit sa halip kakaiba, mukha silang magkapareho. Mayroon bang mga tao? Sino ang magmukhang isa't isa sa mundong ito? Tumingin si Skylar kay Fane. Muli, at isang pamumula ay dahan-daang gumapang sa kanyang mukha. Kung si Fane ay tunay na hindi. Kataas-taasang mandirigma, pagkatapos ay lumuhad siya sa isang lalaki lamang na ikinasal sa Taylor. Pamilya, ang hindi pagkakaunawaan na ito ay naging isang napakalaking nakakahiya. Sandali para sa kanya. Matapos mong makilala si Fane ng ilang oras, makikita mo iyon. Hindi siya mukhang katulad ng kataas-taasang mandirigma. Tiniyak siya ni Lana. Sinundan ng isang nervyos na chuckle. Alam ko kung ano ang ibig mong sabihin. Akala ko, siya ang kataas-taasang mandirigma nang makita ko siya sa larangan ng digmaan, ngunit lumiliko ito. Sa labas ay mukhang medyo magkapareho sila. Kalaunan, nalaman ko na hindi talaga siya kataas-taasang mandirigma. Tumawa si Queen. Haha, si Brother Skylar, ikaw na. Gumawa ng isang malaking hindi pagkakaunawaan. Nakita kita na gumagawa ng ganitong malaking kilos. Nang karangalan ngayon lamang, at naisip ko na ito ay tunay na mandirigma. Kung hindi ko pa nakita ang Diyosa ng digmaan na nakatayo pa rin, lumuhad ako at binati siya tulad mo. Ang mas naisip niya tungkol dito, ang nakakatawa. Sinulyapan ni Skylar si Fane habang nagdidilim ang kanyang mukha, gusto niyang palayasin ang kanyang pagkabigo sa kanya. Gaano siya katapang na hitsura niya tulad ng kataas-taasang mandirigma. At naging dahilan upang mawala siya sa mukha. Siya ay isang hari ng digmaan, na may 8 bituin gayon paman. At lumuhad siya at binati ang isang normal na lalaki na nagpakasal sa pamilya ng asawa. Ito ay dahil lamang sa lahat ay nakatingin sa kanila na si Skylar ay hindi maaaring sumigaw sa kanya. Pagkatapos ng lahat, walang ginawa si Fane at ang higit pa, ay hindi umamin na siya ang kataas-taasang mandirigma. Bilang isang bagay ng katotohanan. Si Skylar ay ang nagpakilala kay Fane ng mali at binigyan siya ng ganyan. Grand greeting sa halip, nabigla niya ako. Ibig kong sabihin, hindi siya maaaring maging kataas-taasang warrior. Nagsimulang tumawa si Fiona. Kung si Fane ang kataas-taasang mandirigma, ginawa ito. Hindi nangangahulugang ang mga Diyos ng digmaan ay kailangang batiin siya. Bukod doon, mayroon sila. Upang igalang siya sa lahat ng oras. Gayunpaman, si Fane ay isang manugang na lalaki na ikinasal sa pamilya ng kanyang asawa. Bukod sa pagiging isang sundalo sa loob ng 5 taon, siya ay isang taong naghahatid lamang bago iyon. Maaaring siya ay pinarangalan ng isang mahusay ranggo sa hukbo, ngunit siya ay tiyak na hindi ang kataas-taasang mandirigma. Pagkatapos ng lahat, ang kataas-taasang mandirigma ay ang pinakamalakas at pinakamalakas na tao sa buong Katisiya. One of a kind ng kalikasan, siya ang taong pinakagumawa sa battlefield habang ipinagtanggol niya ang kanilang bansa. Ito ay isang matapat na pagkakamali. Ngunit nagulat iyon sa akin. Ang ilan sa mga commander ay natigilan at hindi nagsasalita. Tama iyon. Hari ng digmaan na si Celestino ay nakita lamang siya minsan para sa 1 hanggang 3 segundo, at nangyari ito 2 hanggang 3 taon na ang nakalilipas. Kaya natural lamang na ang kanyang memorya ng kataas-taasang mandirigma ay tila hindi malinaw. Sa puntong ito, ang isa sa mga pinuno ng ulo ay ngumiti ng mapait. Siya ay dati ang subordinate ng Skylar. Tuwing masaya siya pagkatapos ng isang araw. Sa pag-inom, sasabihin ni Skylar sa mga tao tungkol sa pangyayaring ito. Naturally, mga tao naiinggit sa kanya para dito. Sa mga sundalo, ang mga nakilala ang kataas-taasang mandirigma ay nanalo sa buhay dahil hindi maraming tao ang nakakakita ng kanyang mukha nang walang maskara. Si Fane, sa kabilang banda, ay nagbuntong hininga. Pagkatapos ng lahat, nag-aalala siya kay Skylar. Makikilala siya noong siya ay nasa hardin. Kabanata 529. Una nang nais ni Fane na itago mula sa kanya, ngunit kilala niya si Ivan at ang iba pa. Hindi makapaghintay na ilantad ang mga bagay sa pagitan niya at ng tinatawag na rich hag. Kaya, kahit na nagtago siya, hahanapin pa rin siya ng ibang partido. Gagawin din ito. Maging mahirap ipaliwanag ang sitwasyon kay Selena at sa iba pa. Ang tanging paraan ay upang magpanggap na hindi niya alam ang ibang partido. Kung nanatili siyang tahimik at hayaang alagaan nila na ang mga bagay, maaaring sumang-ayon si Skylar. Siya lang. Takot na maaaring hindi tumugon si Lana sa oras at lumuhad kay Skylar minsan.
Alam ng lahat at naniniwala si Skyler. Iyon ay magiging Kaayla hilakbot. Sa kabutihang palad. Si Lana ay walang sundalo ng daft at mabilis na bumangon sa okasyon. Haha, hari ng War Celestino, ang taong ito ay hindi maaaring maging kataas-taasang mandirigma. Siya lang ang atin. Ang manugang ng pamilya pagkatapos ng lahat. Natawa ito ni Ivan habang dahan-daang humakbang. Pasulong. Bukod doon, hindi nakilala ng aming pamilya ang kanyang pagkakakilanlan. Dahil dati siyang isang taong naghahatid. Nagkaroon pa kami ng isang pusta. Panipi. Dahil napakaraming tao dito, ito ang pinakamahusay na oras upang makakuha ng fame. Alisin ang kasalukuyan. Maging ang Diyosa ng digmaan ay narito. Gusto niyang makita. Kung si Fane ay sapat na matapang upang ipagpatuloy ang kanyang bluff habang itinago niya ang kanyang kasalukuyan. Skyler ay lubos na napahiya mula sa insidente ng segundo ang nakaraan, at ito ay lamang. Ang kanyang pabor na may nagbago ng paksa. Dahil sa kaluwagan, isang ngiti agad. Lumitaw sa kanyang mukha. Talaga. Ano ang pusta? Skyler mused. Sabihin. Ako. Sinaktan niya ako dati at sinabi na binabayaran niya ako ng 10 milyon. Bukod doon, inangkin niya na bibigyan niya ng regalo si Lolo. Nagkakahalaga ng milyon-milyon. Nangako rin siyang babayaran ang pamilya ng aking pinsan na 20 milyon bilang kanyang betrothal na regalo. Kung hindi niya ito gagawin, kailangan niyang umalis sa Taylor. Pamilya at diborsyo ang aking pinsan. Ipinaliwanag ni Ivan ng malakas. Kung pinamamahalaan niyang gawin. Lahat, kinikilala ng pamilyang Taylor ang kanilang pagkakakilanlan at payagan. Ang kanilang pamilya upang bumalik dito. Si Skyler ay hindi masyadong interesado sa pusta na ito. Ang kanyang isip ay sinakop pa rin ng tanong kung bakit ang taong ito ay mukhang katulad. Ang kataas-taasang mandirigma. Ang mas tumingin siya kay Fane, mas katulad niya. Ang kataas-taasang mandirigma. Gayunpaman, inaliw niya si Ivan na may ngiti sa kanyang mukha. Talaga, nagawa ba niyang gawin ang lahat? Hindi niya kinuha ang kasalukuyan. Gayunman, at hindi ko alam kung binigyan niya ng betrothal na regalo. Bukod dito, ako. Hindi ko natanggap ang 10 milyong ibig sabihin para sa akin, sagot ni Ivan. Nga pala. Nabanggit niya ito kamakailan lamang na ang kasalukuyan ay inihanda niya para sa aking. Ang lolo ay hindi lamang nagkakahalaga ng milyon-milyon. Dapat, ito ay nagkakahalaga ng higit sa kanilang New Villa, at nagbayad siya ng 75 milyon para sa villa na iyon. Nangangahulugan ito na siya. Ang kasalukuyan ay nagkakahalaga ng 1 bilyon o higit pa. Inisip ito ni Ivan at nagpatuloy, ako ay isang mausisa na tao sa pinakamahabang panahon. Anong uri ng kasalukuyan ang gastos? Iyon ay marami. Pagkatapos ay lumakad si Fiona sa kanila. Alisin ang iyong regalo kung narito. Fane, nagsalita siya. Ipinaliwanag ni Shen, binigyan na ako ni Fane ng 20 milyong ibig sabihin na maging betrothal na regalo ni Selena. Lahat ng naiwan ay lamang ang 10 milyong kabayaran para sa batang master na si Taylor at matandang lalaki. Regalo ni Taylor. Tahimik na tumango si Fane at kinuha ang isang bank card, ipinapasa ito sa Ivan. Ito ang iyong 10 milyon, at ang password ay 6 na 0. Nasaan ang kasalukuyan? Nasaan ang kasalukuyan na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon? Malamig na ngumiti si Ivan. Ito ay isang pivotal point dahil matapang na inaangkin ng taong ito na ang kanyang regalo ay nagkakahalaga. Marami. Inilipat ni Fane ang kanyang kamay sa kanyang bulsa at kumuha ng isang maliit na laki ng kahon. Ano iyon? Paano ito magiging halaga ng higit sa bilyon-bilyon kung kailan ito? Maliit. Malamig na sinabi ni Neil. Walang sino man dito ay isang tulala. Huwag. Kumuha lamang ng isang bagay at magsinungaling sa amin tungkol dito. Alam natin kung paano ang mga bagay. Presyo. Panipi. Kabanata 530. Tiningnan ni Ivan ang kahon na kinasusuklaman. Ano ito? Ang sirang kahon na ito ay mukhang matanda. Paano ito nagkakahalaga ng higit sa 1 bilyon? Ano ang sinusubukan mong hilahin? Siya. Kinutya. Tila lahat ng natitira ay para sa iyo na umalis ngayon. Huwag sisihin. Sa amin, nabigo ka ng iyong sariling pangako. Bago ang sino man ay maaaring yumapekto, ang bata. Master ng pamilyang Mont, si Grayson Mont sa lalong madaling panahon na tanto kung ano ito. Ako. Hindi ba ang kahon na ito ay ginamit upang hawakan ang maliwanag na perlas? Siya ay kalahati ng yield. Kawalan ng paniniwala. Ito ay tila kahon na iyon. Ang makinang na perlas ba sa loob? Ang master ng pamilyang Roy, si Robert Roy Corestine. Nabili ba ito ni Rich Hag? Gayunpaman, ang mayaman ba ay hindi ang Diyosa ng digmaan?
Paano ito posible? Ginawa. Ang Diyosa ng digmaan ay bumili nito. Bakit nasa pag-aari niya ito? Ang ilan sa mga tao. Tiningnan sina Fane at Lana na kakaiba dahil wala silang ideya kung ano ang nangyayari. Binuksan ni Fane ang kahon. Sapat na, isang malaking makinang na perlas ang ipinahayag sa karamihan ng tao. Ito, hindi ba ito ang maliwanag na perlas na maaaring magpahaba ng isang tao? Buhay! Ang matandang master na si Taylor ay nakakuha ng perlas. Ang perlas na ito ay dumaan sa isang napakamabangis na proseso ng pagbid bago ito nakarating sa mahiwagang kamay ni Rich Hag na nalaman niya kamakailan ay ang Diyosa ng digmaan, si Lana Zex. Ang mahalagang bagay na ito ay nasa mga kamay ni Fane ngayon. O aking kabutihan. Ito ay ang maliwanag na perlas na nagkakahalaga ng 5 bilyon. Fiona Gulp, maliwanag. Nagulat habang pinipigilan niya ang sarili mula sa pag-agaw nito. Si Fane ay labis, siya. Hindi naisip ang tungkol sa pagbibigay ng napakahalagang item sa kanya. Sa kasamaang palad, gayon. Maraming tao ang tumitingin, at ito ang naruroon ni Fane sa matandang Panginoon. Pati na rin. Maaari lamang niyang matiis ang kanyang sakit ng puso at manatiling kalmado. Ito ay Pearl. Naiinggit si Robert. Ang bagay na ito ay isang pambihirang-bihirang at mahalagang bagay. Inihayag ng mga eksperto na maaari itong pabagalin ang metabolismo ng isang tao. Gusto nila ito ng masama sa panahon ng auction para sa item na ito. Sa kasamaang palad, ang item ay naabot ang 5 bilyong marka sa dulo, at kailangan nilang sumuko. Oo. Lolo. Maligayang 7 kaarawan. Inaasahan kong makakatulong ang perlas na ito. Lolo, upang maging mas masigla at mabuhay ng mahabang buhay. Ngumiti si Fane. Walang pasubali. Tinakpan niya ang kahon at ibinigay ito sa kanya. Haha. Mabuti, kaya. Mabuti. Tumawa si Zeus, labis na nasisiyahan sa Reg along iyon. Ang perlas na ito ay nagkakahalaga ng 5 bilyon. At, sinasadya, nasa edad na siya. Paano siya hindi magiging masaya? Kapag nakuha niya ang isang mahalagang bagay. Pagkatapos ng lahat, maaaring mabuhay siya ng kaunti. Higit pang mga taon kung inilagay niya ang perlas na ito sa tabi ng kanyang unan. Ecstatic, Old Master. Nagbim si Taylor, nasiyahan. Ako ay nasiyahan. Fane, nakumpleto mo na. Ang bawat pangako mo. Ngayon pasulong, tinatanggap ko ang lahat na bumalik at manatili. Kinikilala ko rin na ikaw ang manugang na nagpakasal sa pamilyang Taylor. Magaling ka at tiyak na karapat dapat kay Selena. Panipi. Haha. Pagkatapos ay maaari tayong manatili sa parehong mga lugar. Tumawa si Fane. Tumalikod siya sa paligid at tumingin sa villa. Lolo, maaari mo ring sundan kami at manatili sa kabilang villa. Bakit hindi? Mukhang napakakaaya-aya, at sa palagay ko kaya ko manatili para sa isang gabi o dalawa, kaya panatilihin ang isang silid para sa akin. Sagot ng matandang lalaki na si Taylor. Gayunpaman, nasanay na ako sa villa na ito, kaya't narito ako sa halos lahat ng oras. Pareho. Malapit na ang mga bahay, kaya maaari kitang bisitahin tuwing may oras ako. Mabuti. Ideya, Lolo. Pinuri siya ni Fane. Pagkatapos ay mananatili pa rin tayo sa nauna. Villa dati kaming nanatili. Maaari kaming manatili sa parehong mga lugar. Panipi. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.